Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3541-3560. Kabanata 3541. Ang impormante. Dumating na ang ating mga biktima, natuwa si Levi nang maramdaman niyang papalapit na ang mga kinikita. Manghuhuli ako ng malaking isda. Ang mga kaaway na ito ay higit na kawili-wili kaysa sa mga nakaharap ko. Matalino sila at makapangyarihan. Tsaka kilalang kilala nila ako. Tingnan natin kung sino ang kinakaharap ko. Sabay lapit ni Gloria at Xylas. Master, masama ang pakiramdam ko. Natatakot ako, nauutol na sabi ni Xylas. Tinapunan siya ni Gloria nang walang magawang tingin. Mag-aalala siya kung iyon ang unang beses na sinabi ni Xylas ang ganoon. Gayunpaman, sasabihin niya na kahit saan sila pumunta. Kung tutuusin, paranoid siya, at matatakot siya sa tuwing papasok siya sa hindi pamilyar na lugar. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya ay may mga nagtatago at nakatingin sa kanya. Kaya naman, hindi sineseryoso ni Gloria ang kanyang mga sinabi. At saka, napagmasdan na niya ang paligid at hindi na niya nararamdaman ang aura ng iba. Ngayon, nararamdaman ko ang kapangyarihan mula sa malayo. Nararamdaman ko pa ang maliliit na paggalaw ng enerhiya. Sigurado akong walang tao dito. Sa pag-iisip na iyon, ipinagpatuloy niya si Xylas patungo sa medium spiritual ley line. Habang papalapit sila ay nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Levi, kinikilig ako. Tuwang-tuwa siya dahil nakita niyang napaka-intriga ng kanyang mga kaaway. Samantala, iniisip ni Floyd ang ginagawa ni Levi pagdating sa bahay. Naghahanap ba si Master ng maliliit at katamtamang mga linya ng espiritual na ley? Bulong niya sa sarili. Bigla siyang nakaisip ng teorya. Paano kung magpakita si Gloria malapit sa spiritual ley line na hinahanap niya? Sa oras na iyon, tiyak na papatayin niya ito. Noon, ang teoryang tulad niyan ay parang walang katotohanan at malayo dahil hindi mangyayari ang mga ganitong pagkakataon. Sa katunayan, hindi niya iisipin ang ganoong teorya noong una. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Mula nang patayin ni Master si Gloria noon, nag-aalala na ako sa nangyayaring ito. Ito ay talagang napakamalamang. Paano kung, bagaman? Sa paghusga sa tono ni Evie, ang sino mang matatagpuan sa malapit sa maliliit at katamtamang espiritual na linya ng ley ay ituring na isang kaaway. Hindi ko maaaring baliwalain ang posibilidad. Hindi. Hindi ko kayang makipagsapalaran. Hindi pwedeng magkaproblema si Gloria. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, may posibilidad na nasa panganib siya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko kaya, kung makikipag-ugnayan ako kay Gloria ngayon, sisirain niya ako at tatawagan akong tanga. Gayunpaman, wala akong pakialam. As long as I can keep her safe, I don't care kung pag-alitan niya ako at putulin ang relasyon sa akin. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ni Floyd ang panganib at nakipag-ugnayan kay Gloria sa pamamagitan ng paggamit ng paraan na itinuro nito sa kanya. Habang papalapit si Gloria sa medium spiritual ley line, bigla siyang nakatanggap ng emergency call mula kay Floyd. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Gloria. 2 beses ko na siyang pinagalitan kanina. Dapat mas alam niya kaysa makipag-ugnayan sa akin ng hindi kailangan, di ba? Since he's trying to reach me, I think may problema. Shitty. Dapat may nangyari. Ano iyon, Floyd? Tanong ni Gloria. Emergency ito, Gloria. Kamakailan, hinahanap ng aking Panginoon ang maliliit at katamtamang espiritual na linya ng Ecclesiastic Order dahil sa tingin niya ay lalamunan ng kaaway ang mga spiritual ley lines. Manatili sa Ecclesiastic Order, okay. Huwag lumapit sa mga linya ng espiritual na ley. Kung hindi, baka mapagkamalan ka nilang salarin at patayin ka. Nagbabala si Floyd. Nang matapos siyang magsalita ay inaasahan niyang papagalitin siya ni Gloria.
Dahil wala siyang pruweba o dahilan para suportahan ang kanyang pag-aangkin, madaling maisip ni Gloria na nagdududa siya ng walang kaparerikan. Kaya naman, ligtas na isipin na bibigyan siya ni Gloria ng tame time. Gayunpaman, sinabi ni Gloria, "Salamat, Floyd. Mag-iingat ako. Ingatan mo din sarili mo." Natuwa si Floyd nang marinig ang sagot nito, kahit maikli. "Alam ko na. Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin, Gloria. Pinapagalitan mo lang ako dahil disappointed ka sa akin, di ba? Gusto mong lumakas ako. Pinagalitan mo lang ako dahil nagmamalasakit ka sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3542. Maaaring isang babae ang kanyang kalaban. Gumaan ang pakiramdam ni Floyd. Mahal talaga ako ni Gloria. Ang dumating noon ay ang patpat, ngayon, ito ay isang carrot na nagpatatag sa kanya sa paniniwalang sinabihan siya ni Gloria para sa kanyang ikabubuti. Iyon ay maliwanag ngayon, higit pa kaysa dati, tulad ng ako ay, pagkatapos ng lahat, ang unang nakipag-ugnayan sa kanya sa pagkakataong ito. Ang nakakapagtaka, o dapat kong sabihin na hindi ka panipaniwala, ay kung gaano kamo si Gloria. Lingid sa kanyang kaalaman, si Gloria ay kasalukuyang nasa paligid ng spiritual ley line. Sa panic mode, ibinigay niya kay Floyd ang sagot na ito, "Maaaring minaliit ko ulit si Levi," sa pag-aakalang mananatili siyang nakatutok lamang sa dalawang super spiritual na linya ng ley. Iisipin na naisip niya ang aking mga plano at nagsimulang tumutok sa medium at maliliit na espiritual na linya rin. Sa pamamagitan ng pag-iingat ni Floyd at nang malaman niya kung ano ang ginagawa ni Levi, mabilis niyang nagawa ang mental approach ni Levi. Susubukan niya akong tambangan sa medium spiritual ley line na ito o sa susunod, pero dapat ko bang subukang kunin siya sa isang tuwid na laban? Nag-iingat pa rin si Gloria sa pagsasabi sa sarili na kayanan niyang durugan si Levi. Nangangailangan na maglaan ng kanyang oras upang patuloy niyang mabuo ang kanyang sariling lakas, alam niyang hindi niya kayang magmadali. Paglingon kay Silas sa tabi niya, sinabi niya, "Halos 100 beses nang mali ang iyong mga hula. Lamang sa pagkakataong ito, nakuha mo ito ng tama, karamihan." Talagang may ambush na nakalagay sa malapit. Dahil doon ay natakot at nanginginig si Silas sa kanyang bota. Ibig sabihin ba nito ay aabandonahin na natin itong medium spiritual ley line? Tumigil sa kanyang paglalakad, maingat na sinuri ni Gloria ang kanyang paligid. Walang pagbabago sa enerhiya sa paligid. Sobrang tahimik lang. Ang nangingibabaw na katahimikan ay medyo nakakatakot at, sa kanyang palagay, halatang may problema. Lalong naging sigurado si Gloria sa kanyang sariling mga intuition na naramdaman niya ang presensya ni Levi na hindi nakikita. Anong nangyayari? Bakit sila tumigil sa pagsulong? May naramdaman si Levi na mali. Nadiskubre kaya nila ako. Imposible ito dahil natakpan ko na ang sarili kong aura. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang daan, "Pwede ka nang magtago ngayon, Levi, dahil alam ko na nandoon ka. Gayunpaman, hindi ko hahanapin na makilala ka ng harapan, pansamantala, kaya hanggang sa susunod, hahaha." Ang mga salitang iyon na lumabas na parang bolt out of the blue ay naging sanhi ng pagkawala ng kulay sa mukha ni Levi. "Nalantad ba ako? Ito ay hindi maganda. Kailangan kong humabol." Naudyukan sa pagkilos, si Levi ay sumugod sa paghabol. Boom! Agad ding tumanggo si Gloria. Dahil sa distansya sa pagitan nila, nabigo si Levi na maabot siya sa oras at, sa huli, nagawa niyang makalayo. Positibong natigilan si Levi. Paano? Paano niya ako nadiskubre? Imposible. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Maliban kung ang kakayahan ng aking katapat ay lumampas sa aking sarili, hindi ako maaaring matukoy ng ganoon kadali, ngunit sa paghusga sa desisyon ng aking target na iwasan ang komprontasyon, tila makatwirang isipin na wala pa rin siyang kumpiyansa na makitungo sa akin ng madali. Kung gayon, paano niya ako nadiskubre? Ang katotohanan ay nanatili na siya ay kinuha sa aking presensya, at malamang na siya mismo ang gumawa nito. Wala sa mga ito ay magkakaroon ng anumang kahulugan sa lahat kung hindi man. Una sa lahat, walang nakakaalam tungkol sa aking kinaroroonan, kahit na si Floyd na maaaring nag-leak nito. Pangalawa, malalaman sana nila na mag-isa akong nakahiga sa ambush dito dahil kung nangyari iyon, hindi na sana magpakita ang mga iyon sa paraang ginawa nila.
Pangatlo, sa paghihinuha mula sa trail ng mga ubos na spiritual ley lines na naiwan nila, hindi nila maisip na alam ko ang tungkol sa negosyo na may maliliit at katamtamang spiritual ley lines at nasa kanila na. Para talagang ma-pick up ang presensya ko, sila ay dapat na labis, o kahit na hindi maisip na maparaan. Ang pag-iisip tungkol dito sa buong araw ay hindi humantong kay Levi kahit saan, ngunit ito ay hindi tumpak na sabihin na walang pilak na line ng sa gitna ng lahat ng iyon. Ma'am, babae, base sa boses na narinig ko, dapat babae ang kalaban ko. Iyon ay isang bagay na dumating kay Levi nang hindi inaasahan. Isang babae, paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang isang babae? Ito ay hindi akalain. Tama siya sa pag-aakala na ang kanyang kalaban ay maaaring maging isang babae, dahil siya ay, sa kabuuan ng kanyang pagsisiyasat sa West Pavilion, ay nagbigay ng higit na pansin sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3543. Mga bagong pinagmumulan ng enerhiya. Bagamat maaaring kontra-intuitive na isipin kung paano pinag-iisipan ng isang babae ang lahat, iyon ay isang bagay na maaaring hindi pansinin ng iba at isang posibilidad na hindi rin siya nakatakas sa simula. Ito ay tiyak na ang katotohanan na siya ay isang babae na ginawa sa kanya hindi gaanong kapansin-pansin at sa gayon ay nagawang lumayo sa radar ng mas madali. Hindi inintindi ni Levi ang paniwala na maaari siyang maging babae noon, ngunit ang boses na narinig niya ay pinatunayan na iba. Maaaring pinili niyang huwag itago ang kanyang kasarian bilang direktang hamon laban sa akin. Kung isasaalang-alang ang mga pangyayari, tiyak na walang pinagkaiba sa kanya ngayon kung ibunyago hindi ang kanyang kasarian, ngunit marahil ay nangyari iyon ng mas maaga kaysa sa gusto niya, dahil tiyak na ipinakita niya ang kanyang sarili kung naramdaman niyang sapat ang lakas. Ang tiyempo ng paghahayag na iyon ay maaaring napaaga. Dahil ang kanyang diskarte sa paggamit ng maliit hanggang katamtamang mga linya ng espiritual na ley ay nalantad, tiyak na hindi na niya itutuloy ang pag-target sa mga ito. Para sa kanya, nangangahulugan iyon na maaari niyang baguhin ang kanyang mga taktika. Ngunit bukod sa dalawang super espiritual na linya ng ley, si Levi ay hindi makaisip ng anumang alternatibong paraan kung saan maaari siyang makakuha ng mas maraming enerhiya. Dapat pigilan ko siya. Kailangan kong pigilan ang kanyang paglaki, at pati na rin, alisan ng takip ang kanyang pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Hahaha, pagkaalis ni Gloria, tumawa siya ng baliw. Iyon ay medyo nakakagulat. Iisipin na mapapatunayan pa ni Floyd ang kanyang sarili na kapakipakinabang. Mukhang hindi pa ako tapos sa kanya. Sa ngayon, ipinulupot niya si Floyd sa kanyang mga daliri hanggang sa magiging proactive siya sa pagsisikap na patuloy na patunayan ang kanyang halaga sa kanya. Kasunod nito, naging solemn na ang ekspresyon ni Gloria. Malapit na ako. Kung nagawa niyang kainin ang lahat ng maliliit at katamtamang espiritual na mga linya ng ley, magiging mas madali itong makayanan si Levi. Ito ay kaya lubhang kapos-palad na Levi ay dapat pamahalaan upang mahuli sa kritikal na sandali. Ang paraan kung saan nakapagtago si Levi sa gitna ng mga espiritual na linya ng ley ay nagpapahiwatig na maaaring siya ay isang mas nakamamatay na kalaban kaysa sa inaasahan ko. Palibhas ay hindi niya namamalayan noon, naramdaman niya ang pagtaas ng presyon. Kung maaari ko lang sana ay hinihigop ang natitirang mga linya ng espiritual na ley bilang iyon ay magbibigay sa akin ng higit na kumpiyansa. Anuman, ang pagpipiliang iyon ay wala sa talahanayan ngayon. Sa pagbabantay ni Levi sa dalawang super espiritual na linya ng ley, paano pa ako makakapagpatuloy na lumakas? Damn it! Ngayon kailangan kong pumunta at maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng enerhiya. Ang sakit ng ulo. Hinaplos ni Gloria ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, biglang bumulong si Xylas. Alam ko kung saan makakahanap ng mas maraming spiritual ley lines, Master, at dalawa sa kanila, kung ganoon. Ang isa ay kabilang sa Cites, at isa pa, ang Orthes. Parehong ito ay itinuturing na malalaking linya ng espiritual na ley. Bagamat hindi sila maihahambing sa mga nasa ilalim ng ecclesiastic order, dapat na hindi bababa sa 80 hanggang 70% ang sukat nito kapag pinagsama-sama. Ang kanilang pag-iral ay isang mahigpit na binabantayang sikreto ng mga lihis na angkan, at walang ibang nakakaalam tungkol sa kanila maliban kay Solocos at sa aking sarili. Dahil sa sinabi ni Xylas ay nagliwanag ang mga mata ni Gloria.
Maaaring pinapanatili ni Levi ang mahigpit na pagpigil sa mga linya ng espiritual na lay ng Ecclesiastic Order, ngunit dahil hindi alam ng mga lihis na angkan kung nasaan sila, mas malamang na gawin nila ang parehong para sa kanilang sarili. Ang ganda. Sa mga spiritual ley lines mula sa mga deviant clans, maaabot ko ang antas na gusto ko. Sabi ni Gloria sabay tawanan. Hindi lang iyon, guro. Mayroon din akong mahiwagang gamot, mahiwagang halamang gamot, at lahat ng iba pang mga kayamanan na naipon ng mga lihis na angkan sa mga nakaraang taon na sa tingin ko ay maaaring katumbas ng lakas ng isang linya ng espiritual na ley. Naunawaan ni Xylas na hanggat pinaglilingkuran niya si Gloria at pinananatili ang kanyang sarili sa pabor nito, magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan kaysa sa inilatag noon ni Solocus para sa kanya. Natuwa talaga si Gloria. Magaling. Kung ganoon, dapat tayong umalis kaagad. Magpatuloy at manguna sa daan. Halos hindi na siya makapaghintay. Habang si Levi ay hirap sa trabaho na sinusubukang malaman ang susunod na hakbang ni Gloria patungo sa paghahanap ng karagdagang enerhiya, hindi niya akalain na natugunan na niya ang kanyang sariling mga paghihirap ng hindi pinagpapawisan. Kasunod nito, malapit nang yakapin ni Gloria ang susunod na hakbang sa kanyang sariling pag-akyat sa pamamagitan ng pag-angkin sa mga kayamanan na nasa hawak ng dalawang pangunahing lilihis na angkan sa loob ng maraming siglo pagkaraan. Panay ang ngiti sa kanyang mukha, at ang pag-iisip ng dalawang malalaking linya ng espiritual na ley na naghihintay ay naglagay sa kanya sa isang mas masiglang mood. Ang pinakamahalaga, ay kung gaano kahusay nakatago ang kinaroroonan ng mga lihis na angkan. Dahil ang lugar na ito ay kanilang tanggulan, walang paraan na ang Ecclesiastic Order ay makakahanap ng daan dito. Nangangahulugan iyon na magagawa ni Gloria na lalamunan ang lakas sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3544. Pinagtibay. Naniniwala si Gloria na hindi ito mahahanap ni Levi. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Ecclesiastic Order ay hindi alam. Ang dalawang lihis na angkan ay may kani-kanilang mga linya ng paglilinis na ley, at pareho silang binigyan ng kapangyarihan ng masamang epekto na enerhiya. Ang Ecclesiastic Order ay hindi kailanman naabala na kunin ang enerhiya, lalo na't hindi ito tuklasin. Kaya naman, hindi nila ito pinaghihinalaan. Matalino man si Levi, huli na sana nang mapagtanto niya ito. Lalamunan na sana niya ang lahat. Sa kabila ng mga posibilidad na tila pabor sa kanya, nangangamba pa rin si Gloria. Siya ay umaasa na tapusin ang mga bagay-bagay sa lalong madaling panahon, dahil ito ay isang pagkakataon na hindi madaling dumating muli. Hindi niya ma-access ang ibang spiritual ley line sa ngayon, at nagtalaga siya ng malaking resources sa kanyang disipulong si Xylas. Gusto ni Gloria na linangin si Xylas. Walang kabuluhan ang pagiging tanging pinakamalakas na presensya. Bukod dito, hindi maiiwasan na siya ang magiging pinakamalakas. Layunin niya na linangin si Xylas para matulungan siya nito laban sa paghiganti ni Levi. Nais niyang itaboy si Levi sa isang sulok, ginagawa ito upang mapanood lamang niya itong lumaya ng walang ganti. Matapos makamit ang isang tiyak na antas ng lakas, parang walang laman na gumamit lamang ng purong lakas. Noon pa man ay gustong laruin ni Gloria ang lahat sa kanyang palad. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang simulan ang paglamon ng mga pagpipilian sa linya ng ley ng parehong mga lihis na angkan. Bumalik si Levi sa kanyang base ng malungkot na paraan. Ang kanyang spiritual ley line ay nawalan ng ningning, at ang kanyang mga kalaban ay hindi na ito ita-target bilang resulta. Gayunpaman, tila hindi siya makapag-isip ng ibang magagamit na magagamit. Maging ang mga miyembro ng konseho ng Holy Guild ay walang ideya. Tila ba ang malalaking reservoir ng mga nakikita ay tinapik na. Hindi nila matukoy ang isa pang kapani-pani walang pinagmulan. Kaya naman, wala silang nagawa kundi ipagpatuloy ang paghahanap. Alam ni Levi na kailangan niyang mag-buckle up at makipagsabayan sa tren ng pag-iisip ng babae. Kung hindi, siya ay palaging isang hakbang sa likod niya. Kung tutuusin, may iba pa siyang dapat ipag-alala, halimbawa, ang paghihiganti ng kanyang kalaban. Kung hahaharapin nila ang mga taong nararamdaman sa kanya, madaling madulas si Levi. Isa lang siyang tao. Kahit na hiniling niya na bantayan ng iba, alam ni Levi na kailangan din niyang maging maingat. Ang lahat ay nagtipon sa sandaling bumalik si Levi. Boss, may nangyari ba? Napagtanto nila na hindi maganda ang hitsura niya.
Nagkukumpulan ang lahat sa kanya. Lalong natakot si Floyd habang nakatingin kay Levi. Hindi kaya, nagkataon lang talaga. Pagkatapos, hindi maiwasan ni Floyd na sumulyap kay Forlivia. Ganun na ba talaga malas ka si Gloria? Nabangga ba siya nito? Binigyan sila ni Levi ng isang malungkot na ngiti. Nakita ko ang pattern ng kalaban at nanatili ako sa isang medium spiritual ley line para hintayin silang makuha ang pain. May nabangga ako. Nang malapit na akong hampasin, huminto siya at hindi pumasok sa bitag na itinakda ko, na sinasabi sa akin na nakita niya ako. Ano? Lahat ay nabigla at nagsimulang pag-aralan ang sitwasyon. Boss, baka napakalakas ng kalaban para maramdaman niya ang presensya mo. Ang Asher Dragon ay dinaig ng takot. Kung ito ay totoo, kung gayon sila ay nasa malubhang problema. Umiling si Levi at sinabing, hindi pwede iyon. Matagal na akong nagtatago. Bukod dito, ang mga tao ay papunta sa paglipat na linya ng lane noong una. Pagkatapos, bigla siyang tumigil sa paglalakad at sinabing alam niya ang presensya ko. At saka, kung alam niya ang kakayahan ko, hindi siya magtatago. Obvious naman na hindi niya ako napansin nung una. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at tinanong si Levi, paano kanya nadiskubre, boss? Kung hindi niya natuklasan sa kanyang sarili, tiyak na may nagsabi sa kanya. Lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulo nang dumating sila sa conclusion. Hindi nila maiwasang magtaka kung alam ng mga kalaban nila ang bawat detalye tungkol sa kanila, maging ang balita tungkol kay Levi at kung nasaan siya. Hindi kaya nagtanim ng especially iya ang kalaban nila. Sa nakaraan, lahat ay nakaturo kay Floyd. Kung tutuusin, mas madalas, siya ang nagpapakalat. Gayunpaman, iniiwasan nila si Floyd, maging si Levi. Hindi na ibinunyag ni Levi ang kanyang kinaroroonan, lalo na kay Floyd. Ganon din ang ginawa ng iba sa grupo. Kaya naman napatunayan ang mga hinala na dating nakadirekta sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3545. Hindi bobo. Walang sino man ang naghinala kay Floyd matapos ikwento ni Levi ang insidente. Kung tutuusin, walang ideya si Floyd tungkol sa kinaroroonan ni Levi. Wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, ang realisasyon ay nagpang-inig sa lahat. Pinagmasdan nila ang kanilang paligid dahil hindi nila maiwasang maramdaman na parang may mga tainga sa dingding. Dati nagagawa nilang sisihin si Floyd sa nangyari noon. Gayunpaman, sino pa ang dapat sisihin sa pagkakataong ito? Paano nila ipapaliwanag ang nangyari? Maaaring may ibang kasangkot, o ang kalaban ay may lihim na nakasanglan na hindi nila alam. Nakakakilabot, parang sinusuri ang lahat. Maging si Levi ay hindi nakaligtas sa nakakatakot na pakiramdam. Kung hindi kasali si Floyd, mahirap ipaliwanag ang lahat. Hindi kaya may ibang tao ang nagpakalat ng salita. Ito ay imposible, dahil sinabi niya lamang kay Zoe at Forlivia ang kanyang kinaroroonan. Siguradong hindi siya pagtataksilan ng dalawang iyon. Bukod dito, hindi nila sinabi sa iba, lalo na hindi kay Floyd. Ang Holy Guild ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol, at walang anumang problema. Sa makatuwid, walang ibang paraan upang ipaliwanag kung paano nakuha ng kanilang kaaway ang impormasyon. Sa paghusga sa paraan ng biglaang paghinto niya sa kanyang kinatatayuan, halatang may nagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Ito ay nakakalito. Samantala, napuno ng guilt si Floyd. Kung kailangan niyang tukuyin ang isang tao, ito ay dapat na si Gloria. Nasabi na niya kay Gloria ang pinag-isipan ni Levi. Malamang na alam ito ni Gloria. Gayunpaman, naniniwala si Floyd na si Gloria ay hindi isang taong hinahanap ni Levi. Kung tutuusin, tiyak na walang kapantay si Gloria kay Levi. Imposible yon. Alam ko ang kanyang mga kakayahan higit sa sinuman. Paano niya nagagawang kalabanan si Master? Kung siya nga iyon, hindi ba niya dapat subukang makipag-ugnayan sa akin para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Master? Ang totoo, hindi pinansin ni Gloria si Floyd. Ang isa pang posibilidad ay ipinaalala ni Gloria sa iba ang presensya ni Levi. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Gloria na ang sino mang lumitaw sa paligid ng mga linya ng espiritual na ley ay ituring na isang kaaway. Maaaring pinaalalahanan niya ang iba tungkol sa katotohanan iyon. Iyon ay kung paano kumalat ang impormasyon.
Naisip ni Floyd na gagawin din niya ang parehong kung siya ay nasa parehong posisyon. Paalalahanan sana niya ang kanyang mga kaibigan na umiwas sa panganib. Tila ang especially iya ay kailangang nasa loob ng ecclesiastic order at isang taong malapit kay Gloria. Naisip ni Floyd na dapat niyang paalalahanan si Gloria na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa bagay na iyon. Ikinalulungkot niya ang kanyang pagkalinga sa usapin. Pagkatapos, gumawa siya ng isang tala sa isip upang siyasatin ang mga tao sa paligid ni Gloria bukod sa pagsasanay sa paglilinang mula noon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na paraan upang mapagtibay ang kanyang sarili ay upang malaman kung sino ang tunay na nasa likod ng mga eksena. Natakot si Floyd na baka malaman ng iba na may kinalaman ito sa kanya. Gayunpaman, dahil hindi siya pinansin ng iba, nakahinga siya ng maluwag. Bigla niyang napansin na nakatitig sa kanya si Forlivia. Nagpanik siya. Nasaktan siya na maaaring hindi isipin ng iba na siya ay kasangkot, ngunit maaaring si Forlivia. Sa bagay, may nakuha siyang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Levi mula sa kanya. Tiyak na pinaghihinalaan siya ni Forlivia, gaano man kalaki ang tiwala nito sa kanya. Kung naikonekta niya ang lahat ng mga tuldok, tiyak na maghihinala si Forlivia na sangkot siya. Si Forlivia ay inosente, ngunit hindi siya tanga. Tama si Floyd. Naniwala siya kay Floyd, ngunit pinaghihinalaan din niya ito. Ito ay isang maginhawang pagkakataon na kailangan niyang pagdudahan siya. Gayunpaman, hindi ito itinuro ni Forlivia sa harap ng iba. Siya ay may parehong paniwala sa Asher Dragon at sa iba pa. Hindi nais ni Forlivia na maghasik ng alitan sa pagitan ni Floyd at ng iba dahil lamang sa kanyang hinala. Siya ay tiyak na hindi nais na ang kanilang mga bono ay maasim. Gayunpaman, habang nakatingin siya kay Floyd na may pag-aalinlangan, tumingin din ang lalaki sa direksyon niya, at pareho silang naglock ng tingin sa isa't isa. Lalong nangamba si Floyd sa pangalawa. Pinag-iisipan din ni Forlivia ang mga posibilidad. Right then, Floyd blurted, "Master, hindi mo naman ako masisisi this time, right? Nagkataon lang noong mga huling beses, at hindi ko maklear ang pangalan ko. Napagtanto ko na pinalakas ninyo ang loob ko, at sinusubukan pa ring lumayo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo, o kung saan kayo nagpunta." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3546. Babae ang kalaban ko. Gusto ko talagang malaman kung saan ka napunta at kung ano ang ginagawa mo dahil gusto kong tumulong. Master, gusto kong tulungan ka sa iyong mga problema at tulungan din si Asher Dragon at ang iba pa na makaganti, ngunit natakot ako. Natakot ako na kung masangkot ako, masisisi ako kung may pupuntahan sa timog. Natakot ako na napanaginipan ko ang iyong hinala sa akin. Sa palagay ko hindi lahat ng ito ay masama. Since you kept me out of the loop, hindi mo ako masisisi kapag may nangyari. Ngumiti ng mapait si Floyd at parang may iyak na. Agad namang napatulala ang lahat sa eksena. Hindi nila inaasahan na maririnig si Floyd na magsabi ng ganoon dahil hindi nila siya pinaghihinalaan, ngunit nakaramdam sila ng pagkakasala gayunpaman, lalo na si Asher Dragon at ang iba pa. Kung talagang walang kinalaman ito kay Floyd, madjay guilty tayo. Hindi ko natatanungin ang sino man sa inyo tungkol kay Master o kung kailangan mo pa ng tulong. Hindi kailanman. From now onward, whatever you do is none of my business, tinig ni Floyd habang sinusulyapan si Forlivia dahil ang mga salita nito ay para sa kanya. Ramdam ni Forlivia na dinudurog ang puso niya matapos marinig ang masasakit na salita ng lalaki. Bagamat walang gustong umamin, pinasara nila ang kawawang lalaki. Sensitive si Floyd, kaya naglakas loob siyang hindi tanungin ang mga ito kahit na gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nila. Siya ay nag-aalala tungkol sa pagiging masisi para sa pakikilahok kung ang mga bagay ay pumunta patagilid. Dahil sobrang nakakaawa si Floyd, walang dahilan para maghinala sa kanya. Umiling si Forlivia, nagpa siya na pakawalan ang lalaki. Sinulyapan ni Floyd si Forlivia at napanatag ang loob nito nang makita kung ano ang naging reaksyon nito dahil ginawa nito ang aksyon para sa kanya. Ang plano niya ay maawa si Forlivia sa kanya para hindi siya maghinala. Sa isang maingat na maniobra na tulad nito, magagawa ni Floyd na isipin ni Forlivia na ito ang kanyang ideya na sabihin sa kanya ang tungkol sa kinaroroonan ni Levi sa halip na siya ang humingi nito. Sa makatuwid,
Hindi siya makaakit ng hindi gustong hinala. Kung direktang nagtanong si Floyd tungkol sa lokasyon ni Levi, iba na ang mangyayari. Kumbinsido ang lalaki na maganda ang kanyang ginawa mula nang tumigil si Forlivia sa paghihinala sa kanya. Pasensya na, Evie. Ito ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang sikreto. Otherwise, you'd be put Gloria in danger, bulong ni Floyd sa sarili na may bahagyang pagkakonsensya na hindi nagtagal. Para sa kapakanan ni Gloria, gagawin ko ang lahat, kasama ang pagsisinungaling. Matapos pakinggan si Floyd, sinimulan siyang aliwin ng lahat dahil wala silang ideya kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Forlivia. Wala silang naramdaman kundi guilt nang sabihin sa kanila kung paano nila siya pinasara. Hindi naman sa wala kaming tiwala sa iyo. Hinahanap ka lang namin, paliwanag ng lahat. Ayos lang, tuloy na kayo. I should leave now bago pa ako makarinig ng sobra. Upang manatili sa pagkatao, tumalikod si Floyd at umalis. Hindi siya tumigil, gaano man siya sinubukan ng iba na pigilan siya. Kalimutan mo na. Mamaya na natin siya kakausapin, walang magawang sambit ni Levi matapos mapanood ang lalaki na naglalakad palayo. Ipagpatuloy nating pag-aralan ang mga posibleng resulta. Sa pagkakataong ito, hindi ito ganap na walang bunga, ang sabi ni Levi, na nakatingin sa karamihan. Talaga, so may iba pang natuklasan. Ibinalik ng lahat ang atensyon sa lalaki. Oo, tama na, hindi ko akalain na babae ang kalaban ko. Kaagad pagkatapos marinig si Levi, ang lahat ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Si Floyd, na hindi nakalayo, ay napatigil sa kanyang pagtakbo nang marinig niya ang paghahayag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3547. Forlivia at ang kanyang pamamaraan sa paglamon. Biglang naramdaman ni Floyd na parang nakadikit ang mga paa niya sa sahig. Para sa ilang kadahilanan, si Floyd ay lubos na natulala nang ihayag ni Levi ang piraso ng impormasyong iyon. Hindi maiwasan ni Floyd na isipin na si Gloria ang tinutukoy ni Levi dahil siya ang unang taong pumasok sa kanyang isipan. Bago noon, hindi kailanman iisipin ni Floyd na si Gloria ay kasangkot sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari nang marinig niya ang sinabi ni Levi. Gusto man ni Floyd na itigil ang pag-iisip tungkol dito, hindi siya pinapayagan ng kanyang isip. Babae, ha? Labis na nagulat si Asher Dragon at ang iba pa. Sa puntong iyon, kumbinsido na sila na ang kalaban ay si Gloria. Dumaan pa sila sa sunod-sunod na investigasyon para patunayang tama sila sa babae. Ang katotohanan na ang Levi's figure out ito ay isang babae ay lubos na sumusuporta sa aming hypothesis. Ibig sabihin, mataas ang kinalaman ni Gloria sa usapin. Kaya kailangan nating i-shift ang focus natin. Kailangan nating imbestigahan ang mga babae sa West Pavilion, at kailangan nating gawin ito ng mabilis. Dahil ibinunyag niya sa akin ang kanyang kasarian, nangangahulugan ito na hindi na mahalaga ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang pakialam kung mahanap ko siya, mahinahong paliwanag ni Levi. May dalawang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, kailangan nating malaman kung sino ang babae. Pangalawa, kailangan nating hanapin ang pinagmumulan ng kanyang enerhiya. Nararamdaman ni Phoenix at ng iba pa ang pagkaapurahan ng sitwasyon, kaya alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis hanggat maaari upang patunayan na ang babae ay si Gloria. Pinaalalahanan din ni Levi ang lahat na manatiling ligtas at umatras sa base kung sakaling mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Mahalaga sa akin ang kaligtasan nila. Hindi ko inaasahan na tutulungan nila ako, sana lang hindi sila maging liability. Kailangan pa ni Cyrus ng mas maraming oras para ma-master ang basic technique, pero tiwala siya na malaking tulong sina Mia at Winona. Ang dalawa ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagsisikap na makabisado ang kasanayan at walang alinlangan na marami ang maipapakita para dito sa lalong madaling panahon. Si Levi ay naglalakad kasama si Forlivia at ang iba pa nang sabihin niya, imposible. Sa pagkakaalam ko, ikaw ang pinakamabilis na umunlad. Hindi ko maisip kung paano mas mabilis ang isang tao kaysa sa iyo. Sumakit ang ulo ni Levi dahil tila hindi niya maisip ang pinagmumulan ng enerhiya ng kanyang kalaban o kung paano niya napabuti ang kanyang lakas. Actually, mas mabilis pa akong mag-improve, Dad, biglang pagsisiwalat ni Forlivia. Ano? Paano?
Ang aking sariling nilikha na pamamaraan ay maaaring maging sukdulan upang sumipsip ng enerhiya, kahit anong uri. To be exact, it can devour anything, paliwanag ni Forlivia. Nagulat ang lahat sa narinig. Posible ba iyon? Ang pamamaraan ay maaaring lumamon ng anuman. Tumigas ang mukha ni Levi nang maisip niya ang mga posibilidad. Marahil ay nakatagpo siya ng isang bagay na hindi kapanipaniwala, ito ay magiging katangahan para sa akin na tanggihan ang gayong posibilidad. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Evie na lumikha ng isang mabigat na pamamaraan sa kanyang sarili. Sino ang magsasabi na ang ating kalaban ay walang sariling kakayahan para sa mabilis na pagpapabuti? Evie, ang pamamaraan na iyong binanggit ay kadalasang hinahanap ng mga ekstremista dahil gusto nilang mapabuti sa pinakamaikling panahon na posible. Halos hindi kapanipaniwala ang improvement ng ating kalaban. Sa tingin mo makakahuli ka? Nasa kanya kung ibibigay mo ang lahat, Evie. Tanong ni Levi. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumagot si Forlivia, sa teorya, oo. Sigurado akong higit pa ang magagawa ko kaysa abutin siya. Mas mabilis pa ako sa kanya. Gayunpaman, hindi ko na sinubukang pumunta ng ganoon kalayo dahil may matarik na presyo na babayaran. Ito ay laban sa prinsipyo ng aking pamamaraan, na nangangailangan ng gumagamit nito na maging isa sa universo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng perpektong balanse. Talagang maaari akong mapabuti sa isang kahangahangang bilis kung babaliwalain ko ang balanse at puwersahang sumipsip ng enerhiya mula sa universo. Gayunpaman, malamang na may malalang kahihinatnan. Matapos makinig sa paliwanag ni Forlivia, sa wakas ay naunawaan ni Levi na ginamit ng kanyang pamamaraan ang kapangyarihan ng universo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3548. Nawala na si Gloria Gaston. Upang gawin iyon, ang gumagamit ay kailangang maging isa sa universo. Iyon ay magiging imposible kung ang isa ay sumisipsip ng enerhiya mula sa universo sa pamamagitan ng puwersa. Mahalaga, ang paggawa nito ay matatalo ang layunin ng pamamaraan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Levi na ginagamit talaga ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia. Sa ngayon, si Forlivia lang ang nakakaalam kung paano gawin ang kanyang diskarte sa sukdulan. Ang iba ay hindi man lang alam kung ano ang pamamaraan ni Forlivia, lalo na kung ito ay madadalas sa sukdulan. Sa anumang paraan, pinatunayan ng babae na posible itong mapabuti ng mabilis. Habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang negosyo, sa wakas ay gumapang si Floyd pauwi ng napakahirap. Ang tanging nasa isip niya ay si Gloria. Hindi ito maaaring totoo. Kailangan kong itigil ang pag-iisip tungkol dito. Bakit kasali si Gloria? Walang dapat patunayan iyon. Marahil ito ay ang mga malapit sa kanya, maaaring si Callahan o ang kanyang amo, si Linda. Kailangan kong ipaalam kay Gloria ang tungkol sa kanila para hindi siya mahuli. Sa pag-iisip na iyon, agad na nakipag-ugnayan si Floyd kay Gloria upang ipaalam sa kanya ang nalaman ni Levi at paalalahanan siyang mag-ingat. Gayunpaman, gusto lang ni Gloria na tumuon sa kanyang nag-iisang pagsasanay. Dahil wala nang silbi si Floyd sa kanya, ayaw ng babae na mag-aksaya ng oras sa kanya. Bukod sa paggamit sa kanya para patayin si Levi, wala nang ibang maisip si Gloria na paraan para maging kapaki-pakinabang si Floyd sa kanya. Kaya naman, walang nakitang dahilan si Gloria para makipag-ugnayan kay Floyd. Higit pa rito, ganap na niyang kontrolado ang lalaki. Walang kailangang gawin si Gloria, at malugod pa ring magsusumbong si Floyd sa kanya. Dahil sabik na sabik ang lalaki, alam niyang hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras o pagsisikap sa kanya. Pagkatapos, sinimulan ng lahat ang pagsisiyasat. Bukod sa pagpapabuti ng sarili, sinimulan ding tingnan ni Floyd ang mga may kaugnayan kay Gloria. Ang mas malalim na paghukay ng Phoenix at ng iba pa, mas maraming lead ang nakuha nila. Nalaman ng grupo na maraming lalaki ang nagtatrabaho kay Gloria at mamamatay pa sila para sa kanya. Ang babae ay hindi lamang nagkaroon ng mga lalaking ganoon sa bawat pangkat kundi maging sa bawat institute, ang ilan ay may mas mataas na posisyon, habang ang ilan ay may mas mababa. Tiniyak ni Gloria na makakatanggap siya ng mga komprehensibong ulat tungkol sa bawat paksayon. Kaya naman naisip ni Phoenix at ng iba pa na kung kaaway nila si Gloria, hindi siya nag-iisa. Nasangkot ang babae sa buong ecclesiastic order.
Kahit napakiramdam ni Phoenix at ng iba pa ay parang malapit na sila sa katotohanan, hindi pa rin nila maipaliwanag kung paano umunlad si Gloria sa maikling panahon. Nakuha ko na. Bakit hindi natin tingnan ang usapin ni na Gloria at Floyd? Kung makukuha natin ang mga detalye, baka mahanap na lang natin ang ebidensyang kailangan natin. Mungkahi ni Kirin. Dahil pinaghihinalaan na natin sina Floyd at Gloria, bakit hindi dumiretso sa kanila? At least magkakaroon tayo ng malinaw na direksyon sa ganitong paraan. Matapos marinig si Kirin, natigilan sandali ang apat pang lalaki bago napangiti. Mukhang magandang ideya iyon. Kaya naman, nagpasya silang lahat na hayaang tumutok si Kirin sa pagsisiyasat kina Floyd at Gloria. Samantala, sinusubukan ni Levi na paikliin ang kanyang listahan ng mga sospek. Para naman kay Floyd, wala siyang nakuha sa pagtingin sa mga nasa paligid ni Gloria. Kung tutuusin, hindi naman niya inimbestigahan ang dapat na pinakahinala. Gayunpaman, gumawa si Floyd ng isang malaking pagtuklas. Dahil madalas siyang pumunta sa Ecclesiastic Order para imbestigahan ang mga tauhan ni Gloria, maraming beses ding pumunta si Floyd sa West Pavilion. Hindi nagtagal bago niya nalaman na wala si Gloria sa West Pavilion o saan man sa compound ng Ecclesiastic Order. Kung hindi siya kasama ng Ecclesiastic Order, nasaan siya? Nagsimulang magpanik si Floyd dahil ang babae ay hindi lamang tumigil sa pakikipag-ugnay sa kanya ngunit tila nawala rin. Ngayon ang pinakamaligalig na oras para sa utos, kaya dapat nasa paligid siya. Pero bakit hindi siya? May hindi tama dito. Isinaalang-alang ni Floyd na magtanong sa paligid tungkol sa kinaroroonan ni Gloria ngunit hindi niya ginawa sa huli, dahil alam niyang nangangahulugan iyon na pinaghihinalaan niya ito. Masisira ang relasyon natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3549. Ang walang pag-asa na si Floyd Irving. Hindi ako pwedeng maghinala sa kanya. Siguradong naglilinang siya sa isang lugar o abala lang sa ibang bagay. Kahit na ang Ecclesiastic Order ay dumaranas ng isang mahirap na oras ngayon, walang sino man ang nagsabi na kailangan niyang narito. Sinubukan ni Floyd na kumbansihin ang sarili na patuloy na magtiwala kay Gloria. "You must be Floyd," sambit ng isang boses bago lumitaw ang ilang figures sa likod ng lalaki. "Ha? Oo, ako. At ikaw?" Nagtatakang tanong ni Floyd. "Masasabi mo sigurong para kaming magkapatid ni Gloria." Nang marinig iyon ay agad na binati ni Floyd ang mga babae. "You must be here for Gloria," panunukso ng mga babae pagkatapos sukatin si Floyd. Dito ay tumango ang lalaki. "Oo, tama ka. Maaari mong ihinto ang paghahanap sa kanya ngayon dahil hindi mo siya mahahanap," patuloy ng mga babae, na tumatawa. "You're not suitable for her, so you might as well give up. Hindi siya interesado sa'yo." Natigilan si Floyd nang marinig ang mga salitang iyon. "Anong ibig mong sabihin?" Patuloy na tinawanan ng mga babae si Floyd dahil may alam sila na hindi alam ng lalaki. Para sa kanila, siya ay walang iba kundi isang payaso. Akala mo nakuha mo na ang puso ni Gloria, hindi ba? Marahil ay kumbinsido kayo na mahal ninyo ang isa't isa at sasakay kayo sa paglubog ng araw, panunuyan ng isa sa mga babae. "Tama ka dahil mahal natin ang isa't isa. She loves me just as much as I love her," sagot ni Floyd na may matamis na ngiti. "Sigurado ako na kami ni Gloria ay magkasama. Kung tutuusin, bakit hindi siya mai-inlove sa akin?" Pagkarinig pa lang ng mga babae sa delusional na sagot ni Floyd, humagalpak sila sa tawa. Hindi sila nakikipagtawanan sa kanya kundi sa kanya, at ramdam ni Floyd ang pagpapakumbaba sa kanilang pagtawa. "Anong nakakatawa? Hindi naman kasi nila alam ang relasyon nila ni Gloria kaysa sa akin. Imposible yon. Hindi lang ikaw ang nag-iisip ng ganyan," ang sabi ng isa sa mga babae. Kahit na hindi nila alam na si Gloria ay nagsimula ng makipaglaban kay Levi, narinig nila ang tungkol sa mga iskandalo ni Gloria at ang mga komento tungkol sa kanya. Ang mga lalaking naakit ni Gloria ay akala lahat ay umiibig sa kanila ang babae at sila ay mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Ang mga babae ay nakakita ng hindi bababa sa 100 lalaki tulad ni Floyd sa West Pavilion. Ang bawat isa sa mga lalaking iyon ay nabulag ng pag-ibig at ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Gloria. Narinig din ng mga babae na kontrolado ni Gloria hindi lang ang mga lalaki sa West Pavilion kundi pati ang iba pang paksayon.
Nang makita nila si Floyd, na-curious sila kung ganoon din siya, at gaya ng inaasahan, katulad din siya ng mga nauna sa kanya. Dahil sa kakaibang hitsura at nakakaligalig na salita ng mga babae, napuno ng pagtataka si Floyd. Kung hindi dahil sa impluwensya ni Gloria, ang isang taong may talino ay naisip agad kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, si Floyd ay kasing bulag ng paniki pagdating kay Gloria. Hindi lang gumana ng maayos ang isip niya sa tuwing dinadala ang babae. Buong pusong naniniwala ang lalaki na hinding-hindi makakasama si Gloria sa anumang masama. Kung ako sa iyo, bibitawan ko na si Gloria sa lalong madaling panahon. Kung hindi, masasaktan ka. Alam mo ba kung ilang lalaki ang nahulog sa kanya? Mayroong libo-libo, kung hindi 10,000. At yun lang ang narinig namin. Sino ang nakakaalam kung ilan pa talaga ang mayroon? Hindi kanya ita-target kung hindi ka talentado o kapaki-pakinabang sa kanya sa anumang paraan. Ang mga kababaihan ay hindi nais na maging masyadong malupit kay Floyd, kaya ipinaalam nila sa kanya ang euphemistically. Si Gloria ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga lalaki, kaya mas mabuting sumuko na lang ito sa kanya. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi magiging maayos para sa kanya. Floyd, kung kasing galing ka ng iyong Panginoon, malamang na mahuhulog sa iyo si Gloria, panunuyan ng mga babae. Gayunpaman, ngumiti lang si Floyd bago mapagkumbaba na tumugon, magandang babae si Gloria, kaya natural lang na marami siyang lalaking humahabol sa kanya. Mas magsisikap akong pagbutihin ang sarili ko para maging karapat-dapat sa kanya. Sa higit pang paglilinang, mapoprotektahan ko siya at maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal sa lalong madaling panahon. Wala kang pag-asa, sabi ng mga babae habang walang magawang umiiling. Hindi mo ba alam na ikaw ay ganap na nasa ilalim ng spell ni Gloria? Nasa palad ka niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3550. Naiinggit silang lahat kay Gloria. Hindi na napigilan ng isa sa mga babae, kaya diretso niyang isinigaw ang katotohanan kay Floyd. Paano magiging tanga ang isang tao? Nakangiting sumang-ayon si Floyd sa babae. Tama ka, inaamin ko. Nasa ilalim ako ng kanyang spell, at wala nang mas nagpapasaya sa akin. Alam mo bang hindi lang ikaw ang nasa ilalim ng spell niya? Marami pang lalaki na katulad mo. Hindi makapaniwala ang babae kung gaano kawalang interes si Floyd sa kanyang paghahayag. Oo naman. Alam ko kung gaano kaakit-akit si Gloria kaysa sa iba. Hindi na nagulat si Floyd sa sinabi ng babae. Nawala ka na sa sarili mo. Ikaw ay walang iba kundi isang kasangkapan ngayon. Kalimutan mo na siya. Walang anumang sasabihin natin ang magpapabago sa isip niya tungkol kay Gloria. Hindi siya makikinig sa atin kahit may matibay na ebidensya tayo. Nagpa siya ang mga babae na huwag sayangin ang kanilang hininga kay Floyd, na nahihirapan pa ring maunawaan kung ano ang sinusubukan nilang sabihin sa kanya. Kung sa bagay, akala niya ay sinusubukan nilang ipinta si Gloria bilang isang kontrabida. Isang huling payo, Floyd. Si Gloria ay hindi magandang babae. Lumayo ka sa kanya habang kaya mo pa. Cut your losses. Pagpapalam ng mga babae bago umalis. At the end of the day, sinisiraan mo lang si Gloria, di ba? Sandamakmak na kalokohan. Sigaw ni Floyd, na napansin na parang hindi masyadong gusto ng mga nasa West Pavilion si Gloria. Alam ko kung tungkol saan ito. Inggit lang kayong lahat kay Gloria. Sigaw ni Floyd na medyo galit na galit. Sinusubukan lang nilang suruan si Gloria sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon. May mga nagsabi pa na nanligaw din si Gloria kay Callahan at sa asawa ni Linda. Gayunpaman, wala silang anumang matibay na patunay. Akala nila kaya nilang gumawa ng kahit anong kwentong gusto nila dahil lang patay na ang mga lalaki. Sa wakas alam ko na kung bakit ayaw ni Gloria na manatili sa ecclesiastic order. Sino ba ang gugustuhin? Ang lugar na ito ay puno ng walang anuman kundi kasinungalingan at panlilinlang. Kahit saan pa ay magiging upgrade. Galit na galit, papaalis na sana si Floyd sa West Pavilion nang magkataon na mabangga niya si Kirin, na naghahanap din kay Gloria. Anong meron, Floyd? Mukhang masama ang loob mo, tanong ni Kirin. Hindi ko akalain na lahat ng tao sa West Pavilion ay kamumuhian ng sobra si Gloria. They'd jump at every chance to slander her, galit na sagot ni Floyd. Ang White Tiger, na nakatayo sa tabi ni Kirin, ay tumawa bago sumigaw,
ito ay maaaring walang iba kundi isang tsismis kung ito ay nagmula sa isang tao lamang. Gayunpaman, kung mayroon kang isang grupo ng mga tao na nagsasabi sa iyo ng parehong bagay, may mali. Hindi, nagtitiwala lang ako sa nakikita ko ng sarili kong mga mata. Kung may gustong kumbansihin ako, kailangan nilang magkaroon ng patunay. Giit ni Floyd pagkatapos umiling. Biglang may naisip si Kirin. Naniniwala ako sa iyo, Floyd. Hinding-hindi ka magkakamali sa ugali ng isang tao. Dahil masama ang loob mo, bakit hindi mo na ikwento sa amin ang tungkol kay Gloria? Agad namang lamambat ang mukha ni Floyd matapos niyang marinig si Kirin. Sa pagtitiwala na makikilala ni Gloria si Kirin at ang iba pa, naisip ni Floyd na walang masamang ipaalam sa kanila ng mas maaga ang babae. Hindi pa nila siya nakikilala, kaya mas mabuting bigyan ko sila ng ideya kung sino si Gloria bago pa man dumating ang iba at masira ang kanyang imahe. Okay, sa ibang lugar tayo mag-usap. Nang pumayag si Floyd sa hiling ay agad na nagliwanag ang mga mata ni Kirin at White Tiger. Bibigyan tayo ni Floyd ng higit pang mga lead kaysa sa inaasahan nating mahanap ng mag-isa. Hindi tulad ng iba, nahirapan pa rin si Levi sa kanyang investigasyon. Ni Xiao ang Holy Guild ay hindi nakahanap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng enerhiya. Bukod doon, ang kabilang partido ay nananatiling mababa sa sandaling ito. Walang ideya si Levi kung sumuko na ang kanyang kalaban o nahanap na nila ang pinagmumulan ng enerhiya at palihim na nilalamon ito. Kahit desperado siyang makakuha ng sagot ay wala siyang magawa. Gayunpaman, natagpuan niya ang isang pangunahing palatandaan tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang kaaway. Matagumpay na pinaliit ni Levi ang saklaw hanggang sa wala pang 1,000 tao. Ang ikinagulat niya ay ang mga taong muntik nang mapatay sa labas ng Ecclesiastic Tower noong araw na iyon ay nasa listahan niya lahat. Nagsimulang magtaka si Levi kung sino, eksakto, sa listahan ang taong hinahanap niya. Higit sa lahat, gusto niyang malaman ang tungkol sa pinagmumulan ng enerhiya dahil iyon ang susi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3551. Xylas roams libre. Alam ni Levi na wala itong silbi kahit na malaman niya kung sino ang kalaban noon at doon, dahil maaari siyang maging isang seryosong banta kung makakahanap siya ng isang malaking linya ng espiritual na linya. Magiging huli na ang lahat. Kahit na hindi sigurado si Levi kung gaano kalakas ang kanyang kaaway, ang katotohanan na hindi niya pinapansin ang pagsisiwalat ng kanyang kasarian ay nangangahulugan na siya ay nagiging matapang. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang lakas niya para suportahan ang antas ng kumpiyansa. Maaaring nag-improve na ako, pero nag-aalala pa rin ako na baka masyado siyang mahawakan. Para sa ilang kadahilanan, masama ang pakiramdam ni Levi na malapit na siyang makuha ng kanyang kaaway. Tama ang lalaki, dahil natapos na talaga ni Gloria ang paglamon sa linya ng espiritual na ley ng Orthes. Dahil sa laki ng spiritual ley line, medyo nagtagal siya para matapos ang trabaho. Ang kapangyarihan ni Gloria ay umabot sa antas na kahit siya ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam na may kontrol sa lahat, si Gloria ay nagsimulang bumuo ng isang Diyos complex. Para bang ang buong mundo ang kanyang palaruan. Kung kaya niyang lumunin ang linya ng espiritual na ley ng CITES at lahat ng mahiwagang halamang gamot, maaabot ng babae ang isang hindi maisip na estado. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng problema. Masasabi ni Gloria na ang pamamaraan at ang kanyang espiritual na buto ay may mga limitasyon. Bagamat parang hindi dahil kaya pa rin ni Gloria ang paglamon at paglaki, alam niyang sa huli ay darating din siya sa puntong hindi na siya makakalamon. Si Gloria ay nagpaplano ng maaga at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos talunin si Levi at pag-isahin ang Orden Gloria. Iyon na yata ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Kaya naman, nagpasya si Gloria na gawin ito ng paisa-isa at mag-alala tungkol sa limitasyon kapag naabot niya ito. Sa ngayon, hanggat maaari ay lalamunan ko muna hanggang sa maging malakas ako para durugan si Levi. Pagkalipas ng 1 buwan, lalo pang lumakas si Gloria, gayon din si Xylas. Kung tutuusin, mas marahas ang kanyang paglamon, lalo siyang naging ganid. Sa loob lang ng 1 buwan, nalampasan ni Xylas si Yusuf. Bukod sa amin ni Levi, I don't think na may makakapareha sa iyo. Oras na para palayain ka at tingnan kung ano ang magagawa mo. Tandaan na iwasan si Levi.
Maaari mong paglaruan ang iba at magpasya kung gusto mo silang patayin. Iminumungkahi ko na maglagay ka na lang ng isang palabas para sa kanila. Nagpasya si Gloria na palayain si Xylas upang makita ng mga gustong maghiganti sa kanya kung gaano siya naging makapangyarihan. Ang babae ay nasiyahan sa paghuhubad sa iba ng kanilang pagkakataon upang makapaghiganti at gawin silang lubos na walang magawa. Huwag kang mag-alala, Master. Bibigyan ko sila ng palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Nakangiting saad ni Xylas. Habang patuloy sa paglamon si Gloria ay umalis na si Xylas. Si Asher Dragon at ang iba pa, naabala pa sa kanilang investigasyon, ang unang gustong bisitahin ni Xylas. Pagkatapos ng lahat, nasa loob niya si Xylas ng kanilang mga espiritual na buto. Gaya ni Gloria, walang ibang gusto ang lalaki kundi ang tuyain si Asher Dragon at ang iba pa. Siguro desperado na silang mahanap ako. Kumbinsido sina Xylas at Gloria na bitter pa rin ang grupo matapos matalo sa kanila. Siguradong nasa bingit na sila ng pagkawala ng isip sa paghahanap sa akin. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto ni Xylas na walang sino man ang naghahanap sa kanya. Parang si Asher Dragon at ang iba pa ay walang pakialam sa paghihiganti. Paano ito posible? Ayon sa hula ni Gloria, dapat silang minumulto ng kanilang pangangailangan para sa paghihiganti, kaya bakit hindi sila ganito? Anong nangyayari? Sa puntong iyon, si Xylas ay napuno ng kalituhan. Naiintindihan niya kung bakit hindi gaanong mapaghiganti si Levi ngunit nagtaka siya na si Asher Dragon at ang iba pa, na kanyang pinolbos, ay walang intensyon na tugisin siya. Ang grupo ay mukhang abala sa ibang bagay na tila nakalimutan na nila siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3552. Sa palagay mo kaya mo ito? Hindi ako naniniwala. Magpapakita ako sa harap mo. At kapag nangyari yon, matatahimik ka pa ba kapag nakita mo ako? Papabantayan kita ng walang magawa habang wala akong magawa. Natatawang bulalas ni Xylas. Sa oras na iyon, ang Glorian Order ay lumago sa isang tiyak na antas ng kapangyarihan kung saan sila ay nagkaroon ng impluwensya sa buong mundo. Bukod pa rito, si Xylas din ang komisyoner ng Glorian Order, at may kapangyarihan siyang manipulahin ang lahat ng nasa loob. Mr. Xylas, we've found out na wala si Levi sa base for the time being. Babalik siya sa loob ng 3 oras. Bagamat hindi alam ng mga tao ng Glorian Order kung saan nagpunta si Levi, alam nilang umalis na siya sa base. Total, ang pagsubaybay sa base ay larong pambata kay Gloria. Alam pa niya ang tungkol sa underground facility. Kahit na hindi niya makuha ang kinaroroonan ni Levi, alam niya ang pasikot-sikot ng base. Sige, dumiretso na ako sa base. Ngumiti si Xylas. Walang mahanap na impormasyon si Floyd dahil may mga taong galit kay Gloria sa buong lugar. Wala siyang nagawa kundi ang magtanim sa base. Si Phoenix at ang iba ay pinagmamasdan si Floyd kamakailan, kaya bumalik lang sila sa oras na ito. Bukod kay Levi, lahat ng iba ay nasa base. Matapos makakuha ng maaasahang impormasyon, umalis si Xylas patungo sa base. Ang pagpupunas ni Levi sa sandaling lumabas sila ay hindi ang nasa isip ni Xylas at Gloria. Sa makatuwid, ang impormasyon na mayroon sila ay dapat natumpak. Sa sandaling ito, si Phoenix at ang iba ay nagbubuod ng katalinuhan na kanilang nakalap, at si Floyd, for Livia, at ang iba pa ay abala sa paglilinang. Biglang may pumasok na boses mula sa labas ng base. Levi, andito na ako. Hindi mo ba gustong maghiganti? Hindi mo kailangang lumapit sa akin. Ako mismo ang lumapit sa iyo. Ang boses ay kasing lakas ng kulog, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng base. Parang pamilyar ang boses na ito. Sabay-sabay na napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at nagkukumpulan sa labas. Intruder alert! Lahat, mag-ingat sa inyong sarili. Nagsimulang kumilos ang lahat ng masigla. Nabanggit na ni Levi ang sitwasyong ito noon at binigyan sila ng solusyon para mahawakan ito. Gayunpaman, sinabihan sila na agad na umatras at magtago sa pasilidad sa ilalim ng lupa kung ang sitwasyon ay higit pa sa kanilang kakayanin. Tumayo si Xylas sa labas at natatawa habang pinagmamasdan ang lahat ng masipag sa trabaho. Hindi kita papatayin ngayon. Gagawin ito ng aking amo. Para sa akin, susunugan ko ang lugar na ito hanggang sa lupa at walang iiwan na hindi nasaktan.
Mabilis na lumabas si Floyd at ang iba pa. Ikaw ba? Nang makita nilang si Xylas iyon ay nagngangalit sila sa galit. Hindi na nila mapatahimik ang kanilang mga ugat. No wonder parang pamilyar ang boses. Siya yun. Hinikayat at binago ni Levi at ng iba pa ang isip ni Asher Dragon at ng iba pa, hindi na nila gustong maghiganti kundi imbestigahan si Gloria. Gayunpaman, nang makita nila si Xylas, nagbago ang lahat. Hindi nila napigilan ang kanilang mga emosyon. Sa sobrang galit nila ay umabot na sa kumukulo ang dugong umaagos sa loob nila. Ibinahagi ni Floyd ang parehong damdamin. Gusto talaga niyang maghiganti. Laking gulat ni Forlivia at ng iba pa nang makita si Xylas na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Xylas, you have quite the balls. Hindi ka namin sinusundan, naglakas loob kang magpakita sa amin. Umungol si Floyd. Sa sandaling iyon, daan-daang makapangyarihang aura ang nakatutok kay Xylas. Gusto nilang lahat na pira-pirisuhin siya. Wala ang amo natin ngayon, kaya maghiganti tayo kapalit niya. Atake, sabay-sabay, sigaw ni Floyd. Tumunog din si Asher Dragon at ang iba pa. Sa sandaling ito, nais nilang kunin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay at ipaghiganti ang kanilang mga sarili. Bagamat wala na silang espiritual na buto, umasa sila sa pamamaraan ni Forlivia at mabilis na bumuti. Kaya naman, nakuha na nila ang lakas na sapat na malakas para makapaghiganti. Nagkataon na wala si Levi, at gusto nilang bayaran. Sige, sabay natin siyang patayin. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Gayunpaman, ngumiti si Xylas ng mapanlit. Sa tingin mo kaya mo yan? Boom! Isang napakalaking malisyosong aura ang lumabas sa katawan ni Xylas at nilamon ang field. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3553. Mas masahol ang kapalaran kaysa kamatayan. Ginawa ni Xylas ang kanyang teknik, at isang nakakatakot at walang kapantay na aura ang agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Habang ang lahat ay sumugod kay Xylas na may layuning pumatay, napaatras sila ng kanyang napakalaking presyon ng nangingibabaw na enerhiya. Ganyan ba talaga kalakas si Xylas? Hindi ka panipaniwala. Paano niya nagawa iyon? Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Walang sino man sa kanila ang umasa na magiging napakalakas ni Xylas sa ganoong kaikling panahon. Di ba sabi mo gusto mo akong patayin? Dalhin ito sa, sabay lapit sa akin. Halika. Sigaw ni Xylas at sumenyas na lumapit sila gamit ang daliri niya. Pinagtatawanan niya kami. Halata naman ikaw ang humiling nito, Xylas. Napaungol si Asher Dragon. Lumaki ang mga ugat sa kanyang noo, at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Ang iba ay pareho. Ngunit una, kailangan mong magkaroon ng lakas upang gawin ito. Nakatayo si Xylas habang nasa likod ang mga kamay, puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, walang maaaring magdulot ng pananakot sa kanya maliban kina Levi at Gloria. Papatayin kita. Hindi na nakapagpigil si Floyd. Nauna siyang sumugod para maglunsad ng pag-atake. Gamit ang kanyang teknik, itinoon ni Floyd ang aura sa kanyang katawan sa kanyang kanang kamao at inihampas ito sa ulo ni Xylas. Walang pinigil si Floyd. Iyon ang pinakamalakas niyang suntok. Pagkatapos magsanay ng pamamaraan ni Forlivia, ang kanyang kapangyarihan ay naging mas nakakatakot. Iyon lang. Ngumisi si Xylas at tumayo. Hindi lang siya nakaiwas sa paparating na suntok, naghatid din siya ng suntok kay Floyd. Thud. Isang muffled sound ang narinig, at si Floyd ay pinalipad na parang sirang saranggola. Sa huli, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Kung hindi dahil sa malakas niyang pangangatawan ay patay na siya. Nagbuga ng dugo si Floyd mula sa kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay lubhang nasugatan. Namayani ang katahimikan. Isang hit. Si Floyd, na itinuring na pinakamahalagang alagad ni Levi, ay natalo sa isang hit. Nang hindi hinayaan ni Floyd na makahinga, tumakbo si Xylas papunta sa kanya at tinapakan ang kanyang paa sa dibdib. Huwag kang lalapit, kung hindi, mamamatay si Floyd. Sa isang pangungusap lang mula kay Xylas, napatigil sa pagtayo ang lahat ng magliligtas kay Floyd. Nakakahiya naman na alagad ka ni Levi. Sinusubukan mo bang ipahiya siya? Tingnan mo ang kalunos-lunos mong sarili. Wala kang katulad sa kanya. So what kung talented ka? Mahina ka pa. Wala kang kwenta.
Sinimulan ni Xylas na kutsain si Floyd. Ang mga salitang iyon ay parang pamilyar kay Floyd kaya't siya ay nawalan ng pag-asa. Minsan ay sinabi ni Gloria ang isang katulad. Hindi kaya isa na talaga akong walang pag-asa na walang makamit. No wonder sinaway ako ni Gloria sa sobrang galit. Ano ang silbi ng manatiling buhay kapag tinapakan ako ng kalaban at wala akong lakas na lumaban? Kung physical damage ang sakit sa katawan niya, emotional damage ang sinabi ni Xylas. Ang kanyang mga salita ay tumama ng malalim sa kaluluwa ni Floyd at durog sa kanyang espiritu. Sa puntong iyon, naisip na ni Floyd ang opsyon ng pagpapakamatay. Pakiusap patayin mo ako, desperado na sabi ni Floyd. Mapanuksong sinabi ni Xylas, sa mundong ito, ang kamatayan ang palaging pinakamadaling paraan. Kaya hindi kita papatayin. Hindi ko sila papatayin. Gusto kong panoorin mo habang lumalakas ako at sapat na makapangyarihan para hanggan mo. Pagkabigong maghayganti at mamuhay sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, gaano kaganda iyon. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nasasabik. Sa kabaligtaran, si Floyd ay naging mas demoralized. Hayop ka, bahagyang namamaos ang boses ni Floyd, na may bakas ng pagkagalit. Thud. Sinipa ni Xylas si Floyd na parang bola. Basag. May mahinang ingay ng mga sirang buto. Buti na lang at mabilis na nag-react ang lahat at nahuli siya. Kung hindi, malamang na magtamo ng malubhang pinsala si Floyd. Ngayon ay sa iyo na. Ngumisi si Xylas. Patayin natin siya. Nagsimulang umatake muli si Asher Dragon at ang iba pa. Bagamat kamakailan nilang pinaghihinalaan si Floyd na naglik sa kinaroroonan ni Levi, napakalalim ng kanilang relasyon. Matapos tignan ang bagsak niyang katawan, hindi nila maiwasang makaramdam ng inis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3554. Anong magagawa mo sa akin? Bukod pa rito, pagkatapos na hukayin ni Xylas ang kanilang espiritual na buto, ang mga luma at bagong sama ng loob na iyon ay lalo lamang silang nagpagalit sa kanya. Ginawa nila ang kanilang walang limitasyong galit sa isang todong pag-atake. Nagsumpa silang papatayin si Xylas on the spot. Sa tingin mo ba maaari kang manalo sa pamamagitan ng mga numero? Ngumisi si Xylas, you guys are nothing but a bunch of weaklings. Ipapakita ko sa iyo ang hindi natin masusupol na pagkakaiba sa lakas. Natigilan si Xylas habang nakatingin sa coordinated attack ni Asher Dragon at ng iba pa. Para lang kayong langgam sa akin. Kaya kung tapusin ka sa isang pitik lang ng daliri ko. Ngumisi si Xylas. Sa halip na umiwas, ginawa niya muli ang parehong bagay sa pamamagitan ng paghahagis ng ilang suntok kay Asher Dragon at sa iba pa. Kabastusan. Galit na galit si Asher Dragon at ang iba pa. Mabilis ang paggalaw ng kanilang mga kamao kaya sumipol sila sa hangin. Magwala. Ang paputok na suntok ni Xylas ay agad na nagpalipad kay Asher Dragon at sa iba pa. Swoosh! Napaatras si Asher Dragon at ang iba pa. Thud! Habang nasa himpapawid, silang lima ay nagbuga ng dugo, at ang kanilang sigla ay nalante sa isang kritikal na punto. Gusto mong maghayganti sa antas ng kapangyarihan na iyon. Napakatanga. Tuloy-tuloy ang panunuya ni Xylas sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaakuhan ay nakamit ang pinakamalaking kasiyahan. Dapat sabay-sabay kang lumapit sa akin. Malamig na sabi ni Xylas. Nabalot ng katahimikan ang base. Galit, pagpapahiya, kawalan ng pag-asa. Ang lahat sa base ay nakaranas ng lahat ng uri ng negatibong emosyon. Ang mental na estado ng Asher Dragon at ng iba pa ay hindi mas mahusay kaysa kay Floyd o mas masahol pa. Si Xylas ang naghukay ng kanilang espiritual na buto. Siya ang kanilang kalaban. Sila lang ang nakakaalam ng effort na dapat nilang gawin para malampasan ang trauma na naranasan nila noong araw na iyon. Sa sandaling ito, ang kanilang kaaway ay kumikilos ng mayabang sa harap nila, ngunit sila ay nasa punto ng pagkatalo kung saan wala silang paraan upang lumaban. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa mga kamay ni Xylas kaysa magdusa sa sakit sa kanilang mga puso. Ang pinaka-demoralizing part ay na alam nilang ayaw silang patayin ni Xylas, na para bang binibigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay para ipataw ang kanyang sense of superiority. Dahil wala kang gagawin, ako na ang umatake. Ngumisi si Xylas, na nagpakita ng uhaw sa dugo. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Mag-ingat kayong lahat, pumasok ka sa defense formation.
Malakas na payo ni Zoe. Mabilis na kumilos ang lahat at mabilis na nagtayo ng defensive formation. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga matandang magkaibigan na magkasamang lumaban sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng malaking chemistry. Huwag ka nang lumaban. You guys are nothing but a bunch of weaklings, nanunuyang sabi ni Xylas. Bam! 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 Lumipad ang anino ni Xylas sa larangan ng digmaan, at lumilipad ang mga katawan saan man siya gumalaw. Ang mga nagdusa ng mas magaan na pinsala ay nabali ang kanilang mga buto, at ang mga may mas mabibigat na pinsala ay namatay kaagad. Arg! Ang mga hiyawan ng paghihirap ay sunod-sunod na tumunog. Hindi napigilan ni Xylas ang kanyang mga suntok nang umatake sa mga elite sa base. Sa loob lamang ng 10 minuto, ang kanyang pagsalakay ay nagdulot ng mabibigat na casualty sa mga elite. Si Xylas ay parang tigre sa kawan ng mga tupa, kinakatay ang sinuman sa kanyang paningin habang ninanamnam ang proseso. Hahaha, nakakatuwa ito. Napakabusog mo sa sarili mo noong pinatay mo ang angkan ko, di ba? Patuloy na nagbabago ang mundo, at sa wakas ay pagkakataon mo na para matikman ang sakit na dinanas ko noon. Nakakalokong tumawa si Xylas. Marami pa siyang nasugatan habang nagsasalita at tumatawa. Kasabay nito ay parang natarante si Xylas. Habang binubugbog ang mga elite, sinira rin niya ang mga gusali sa base na parang baliw. Maraming mga gusali ang pinatag sa lupa sa pamamagitan ng kanyang malakas na putok ng enerhiya. Ang mga labi at sirang pader ay nahulog sa buong lugar. Lalong natuwa si Xylas habang nakikipaglaban. Natuwa siya sa pagkawasak ng base, at naibsan din ang kanyang sama ng loob sa kanyang angkan na napatay. Napakataas at makapangyarihan ka lang, Levi. Give in ko ang kuta mo. Anong magagawa mo sa akin, Levi? Soon, dadating ako sa point na hindi mo man lang ako matatalo. Gayunpaman, nang si Xylas ay nalulugod, isang malambing na boses ang dumating. Tumayo kayong lahat. Ako na ang bahala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3555. Mahiwagang teknik. Lumingon si Xylas sa boses at nakitang nagsasalita si Forlivia. Are you guys umaasa sa isang bata? Ang daming basura. Haha. Panunuyang sambit ni Xylas. Kahit na nagngangalit si Asher Dragon at ang iba pa, wala silang magagawa. Putulin ang kalokohan at lumaban. Ang dahilan kung bakit hindi sinali ni Forlivia ang kanyang sarili sa laban kanina ay dahil pinagaling niya si Floyd, Asher Dragon, at ang iba pa. Matapos matiyak na mabubuhay ang mga taong iyon, handa nang lumaban si Forlivia. Evie, mag-ingat ka. Nakakatakot si Xylas. Nabawi ni Floyd ang kaunting lakas pagkatapos gumaling. Nag-alala rin si Asher Dragon at ang iba pa, kaya pinayuhan nilang lahat si Forlivia na mag-ingat. Kahit alam nilang malakas si Forlivia, naisip nilang mas malakas si Xylas kung ikukumpara. Mabilis na nagbukas ng landas ang mga tao. At the same time, hindi na interesado si Xylas na makipaglaban sa iba. Sa halip, nakatuon ang tingin niya kay Forlivia. Ayon kay Gloria, galing kay Evie ang teknik ko kaya hindi ko siya dapat maliitin. Pagkatapos ay mabilis na sinuri ni Xylas ang mga alon ng enerhiya ni Forlivia. Nang magawa iyon, naging maluwag ang kanyang ekspresyon. Malakas si Evie. Ano ba, maaaring siya ang pinakamalakas na individual sa kampo ng kaaway. Pero, mas malakas ako sa kanya. Napakabata mo pa, pero wala kang respeto sa nakatatanda. I'll educate you in behalf of Levi, pilyong sambit ni Xylas. Hindi ka qualified. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, inilunsad ni Forlivia ang kanyang pag-atake. Ang kanyang pag-atake ay hindi mukhang maganda. Sa ibabaw, ito ay tila isang ordinaryong suntok. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Xylas na tretuhin siya tulad ng pagtrato niya kay Floyd at sa iba pa. Iyon ay dahil napansin niya na noong inilunsad ni Forlivia ang kanyang pag-atake, tila nagsama siya ng espasyo sa kanyang suntok. Ang suntok na iyon ay napuno ng mga elemento ng langit at lupa, at ang mga alon ng enerhiya nito ay sapat na malakas upang ilipat ang mga bundok at dagat. Malakas siya. Gusto itong iwasan ni Xylas, ngunit nang gagawin na niya iyon, napagtanto niyang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanyang mga galaw. Anong nangyayari? Natigilan si Xylas. Ito ay magpapabagal sa akin ng husto. Sa oras na nakawala siya rito,
huli na para makaiwas siya sa suntok. Kung gayon, mag-away tayo. Ini-channel ni Xylas ang kanyang teknik at binato ng suntok si Forlivia. Mas malakas ako sa'yo. Duda ako na matatalo ako sa iyo. Nilakasan ni Xylas ang mga atake. Boom! 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 Hindi nagtagal, ang eksena ay napuno ng mga tunog ng enerhiya na nagbabanggaan sa isa't isa. Ilang segundo lang, 12-dosenang beses na silang nagkabanggaan. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat. Parang hindi pa gaanong nasira ang mga gusali sa base, winasak na lahat ng alon ng enerhiya. Bang! Isa pang putok ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kasunod ng tunog, nakita sina Forlivia at Xylas na lumipad sa magkasalungat na direksyon. Boom! 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 Sa oras na huminto si Xylas, nabaon siya sa iolite na lupa mula sa kanyang mga tuhod pababa. Saka lamang hamupa ang malakas na pag-urong mula sa impact. Si Forlivia ay pinalipad ng 100 talampakan paatras. Hindi tulad ni Xylas, marahan siyang bumagsak sa lupa. Parang may hindi nakikitang puwersa ang katawan niya. Gayunpaman, ang iolite sa paligid ay nadurog na. Maliwanag, ang pagpigil sa puwersa ay hindi kasing dali ng tila. Paano? Paano ito posible? Nakasulat sa buong mukha ni Xylas ang pagkataranta. In terms of strength, I'm way stronger than her. Bakit wala akong pakinabang noong nag-away kami ngayon lang? Sa harap ng napakalaking pagkakaiba sa kapangyarihan, gusto kong makita kung paano mo pinaplano na manalo dito. Muli, ini-channel ni Xylas ang teknik ni Forlivia. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya sa paligid ay mabilis na dumadaloy sa katawan ni Xylas. Saan mo nakuha ang teknik na yan? Nagulat si Forlivia. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kung maaari kang manalo laban sa akin, nakangiting sabi ni Xylas at muling inatake si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3556. Ang makapangyarihang Forlivia. Mabuti, lalaban tayo hanggang dulo. Hindi nagpatinag si Forlivia, sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Xylas. Pagkatapos ay ipinadala niya ang pamamaraan na kanyang ginawa. Noon, isinama ni Forlivia ang kalikasan sa kanya. Sa sandaling iyon, para siyang nasa lahat ng dako, at tila naabot niya ang isang hindi pa nagagawang misteryosong estado. Klang! Klang! Parehong ang kanilang espiritual na enerhiya ay nagbago sa mga pisikal na nilalang at nagbanggaan sa isa't isa. Noong una, nakikita pa rin ng mga taong nakasaksi sa labanan ang kanilang mga figure. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang makakita ng hindi mabilang na mga anino sa harap ng kanilang mga mata, na sinamahan ng mga tunog ng mga talam na nagbabanggaan. Damn it! Matapos ang ilang daang round ng labanan, nagsimulang mawalan ng sigla si Xylas. Napagtanto niya na kahit na ang kanyang mga kakayahan ay mas mahusay kaysa sa Forlivia's at siya ay maaaring sumipsip ng mas maraming enerhiya kaysa sa kanya, hindi niya maaaring saktan si Forlivia ayon sa gusto niya. Pakiramdam niya ay hindi nag-iisa si Forlivia na lumalaban sa labanan. Sa halip, lumalaban siya sa kalikasan mismo. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang laban na ito. Kapag bumalik si Levi, hindi na ako makakatakas. Sa pag-iisip na iyon, gumawa ng desisyon si Xylas at gumawa ng ruse bago tumakas sa direksyong hilagang silangan. Napabuntong hininga si Forlivia nang makitang naglalaho sa kanyang paningin si Xylas dahil napatunayan ang kanyang pagdududa. Ang pamamaraan na ginagamit ni Xylas ay ang pamamaraan ng paglamon na aking nilikha. Paano niya malalaman ang teknik na iyon? Evie, okay ka lang. Nag-aalalang lumapit sa kanya ang karamihan. Ayos lang ako. Agad na gumaling si Forlivia, at iyon ang magic ng pagsasama ng kalikasan sa sarili. Matapos makatakas si Xylas, dumiretso siya sa spiritual ley line ng Cetus at sinabi kay Gloria ang tungkol sa labanan. Magandang trabaho. Tinuruan mo ng leksyon si Levi. Masaya si Gloria sa mga nangyari. Pero Master, si Evie ay malinaw na hindi kasing lakas ko. Paano posible na kahit na sinubukan ko ang aking makakaya, nabigo akong ibagsak siya? Pakiramdam ko ay pagmamayari niya ang kalikasan, at ako ay ganap na dominado. Si Xylas ay lubos na nabigla. Ang plano ko ay lipulin ang base ni Levi. Noong una, maayos ang lahat. Paano ako nadamina ng isang bata sa huli? Ito ay kalokohan. Nakasimangot na sagot ni Gloria.
Sa sandaling iyon, siya ay tulad ng tuliro. Anak siya ni Levi, sige. Bagay siya. Nakakatuwang marinig na makakalaban niya ang isang taong mas mataas kaysa sa kanyang klase. Tumingin sa base at tumuon sa mga pangunahing miyembrong iyon. Kung meron man, isumbong mo agad sa akin, bilin ni Gloria sa malalim na boses. Napansin. Pagkatapos ay nagtanong si Xylas, may naiisip ka bang master plan, Master? Hindi eksakto, ngunit sa palagay ko ay maganda kung makukuha natin ang espiritual na buto ni Evie, sagot ni Gloria. Habang patuloy niyang nilalamon ang mga espiritual na linya ng ley, natanto niya na malapit na niyang maabot ang limitasyon. May limitasyon dahil ang aking espiritual na buto ay hindi tunay. Kung makukuha ko ang aking mga kamay sa natural devourer spiritual bone ni Evie, madali kong malalamon ang mga spiritual ley lines. At saka, kaya kong lumamon ng walang limitasyon. Kung ganoon, Master, bakit hindi natin ilihis ang atensyon ni Levi at akitin siya? Habang abala siya sa akin, walang makakapantay sa iyo, Master. Hindi ba madali mong makukuha ang espiritual na buto ni Evie? Malungkot na mungkahi ni Xylas. Kinaway-kaway ni Gloria ang kanyang kamay bilang pagpapaalis at sumagot, nakagawa na kami ng katulad noong huling pagkakataon, kaya duda akong 2 beses na mahuhulog si Levi sa parehong trick. Wag na natin masyadong isipin yun. Bago pa tayo magplano, tatapusin ko na ang paglamon sa mga linya ng espiritual na ley ng CITES. Pangunahan. Oo, Master, magalang na sagot ni Xylas. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gloria. Levi, dudurugin kita pagkatapos kong kainin ang mga linya ng espiritual na ley ng CITES. Hintayin mo ako, Levi. Inihayag niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3557. Si Xylas ay may parehong teknik sa akin. Samantala, ang lahat ay pumunta sa underground defensive base para magtago. Sa sandaling iyon, bumagsak ang moral ng lahat, at ang kapaligiran doon ay labis na nakapanlulumo. Si Floyd ay maaaring ang isa na ginawa ng pinakamahirap na suntok. Bagamat nabawi na niya ang higit sa kalahati ng kanyang pisikal na lakas, ang kanyang mental state ay malayo sa okay. Paulit-ulit na lang sa kanyang isipan ang mapanukso at mapang-aabusong mga salita ni Xylas. Nakakahiya ka sa amo mo. Wala kang kwenta. Isa kang basura. Sa di malamang dahilan ay unti-unting pumapatong ang boses ni Gloria kay Xylas, at ang mga pangungutya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang tsunami, ang mga boses na iyon ay dumudurog kay Floyd mula sa loob. Arg! Napasigaw si Floyd. Pagkatapos nito, ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig. Ang tanging natitira sa kanyang titig ay kawalan ng laman, at ang buhay ay sinipsip sa kanyang katawan. Ang Asher Dragon at ang iba pa ay hindi mas mahusay kaysa kay Floyd. Kinailangan sila ng maraming pagsisikap upang harapin ang trauma ng pagkawalan ng kanilang espiritual na mga buto. Sa oras na iyon, kailangan nilang pagtagumpayan ang isang mas malaking trauma. Narito ako, at walang magagawa ang sino man sa inyo. Kayo ay walang iba kundi isang grupo ng mga mahina. Naghihiganti ba kayo sa mga mahina mong kakayahan? Mangarap ka. Gaya ni Floyd, paulit-ulit na tumatakbo sa isip nila ang mga salita ni Xylas. Si Asher Dragon at ang iba pa ay ni-revive ang gabi nang mawala ang kanilang mga espiritual na buto. Arg! Si Asher Dragon at ang iba ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Lubos silang hindi nasisiyahan, ngunit wala silang magagawa. Hindi nagtagal ay nahulog si Asher Dragon at ang iba pa sa kailaliman ng matinding puot at kawalan ng magawa. Gusto ni Zoe na aliwin si Asher Dragon at ang iba pa, ngunit wala siyang ideya kung saan magsisimula. Sa halip, ang tanging nagawa niya ay walang magawa. Dahil ang mga pinuno ay nalulumbay na, ang iba ay nasa katulad na kalagayan. Ang kapaligiran sa underground defensive base ay lubos na malungkot at nakapanlulumo. Pagbalik ni Levi, laking gulat niya nang makitang nawasak ang base. Anong nangyari dito? Pumunta si Levi sa underground defensive base at nagtanong sa malalim na boses. Sa kabila ng pagdating ni Levi, nasaraan pa rin ng loob sina Asher Dragon, Floyd, at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, naranasan nila ang pinakamalaking dagok sa pag-iisip. Sinabi ni Zoe kay Levi ang eksaktong nangyari. Naging ganoon kalakas si Xylas sa loob ng 1 buwan.
Matapos matarante saglit, mabilis na natauhan si Levi. Dapat ay ginamit ni Silas ang paraan ng babaeng iyon para palakasin ang sarili. Sa kasong iyon, ang nakakasakit na pamamaraan na kanilang ginagawa ay tila isang pangkaraniwang bagay sa kanila, at hindi nila pinaplanong higpitan ang paggamit nito. Kasabay nito, ang threshold para sa paglilinang ay tila mababa. Ito ay kakaiba at kawili-wili. Dad, sa tingin ko ang teknik na ginagamit ni Silas ay, huminto si Forlivia at sumulyap kay Floyd ng may pag-aalala bago nagpatuloy, ang kanyang teknik ay katulad ng ginawa ko. Sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon, lahat ay natigilan. Biglang umupo ng tuwid si Floyd, na lubos na nasaraan ng loob. Sa puntong iyon, hindi naiwasang tumutok sa isang partikular na tao ang kanyang hindi maayos na pag-iisip. Gloria. Agad na pumasok sa isip ni Floyd ang pangalan ni Gloria. Kung ang teknik na ginagamit ni Silas ay ang teknik na ginawa ni Forlivia, isa lang ang paraan para makuha niya ito. Hindi pwede si Gloria. Siya ay nagkaroon ng napakaraming pagkakataon na makuha ang pamamaraan ni Forlivia, ngunit hindi siya kailanman gumawa ng hakbang para dito. Ako pa nga ang kusang nagsiwalat ng teknik ni Forlivia sa kanya. Paano kaya si Gloria, kung gayon? Patuloy na sinusubukan ni Floyd na kumbansihin ang sarili kung hindi man. Ituloy mo, Evie. Sabihin mo sa amin kung ano ang nasa isip mo, udyok ni Levi. Ang atensyon ng lahat ay kay Forlivia. Lubos na binibigyang pansin siya ni Floyd dahil natatakot siyang mag-conclude ito na sa kanya ang teknik na ginamit ni Silas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3558. Nakahanap ng paraan si Levi. Sa katunayan, ipinagdarasal pa niya si Gloria. Pakiusap, huwag kang makisali dito. Kung hindi, walang paraan na malilinis niya ang kanyang pangalan. Hindi pwedeng siya yon. Dapat may ibang naglik nito. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa base ang tungkol sa pamamaraan ni Evie. Ipinaliwanag ni Forlivia, sa panahon ng labanan, nakuha ni Silas ang espiritual na enerhiya at ang 5 elemento sa paligid para sa kanyang sariling paggamit. Sa kabutihang palad, kamakailan lamang ay may natutunan akong bago tungkol sa aking pamamaraan, kaya nagawa kong lumitaw sa iba't ibang mga anggulo ng sabay-sabay. Kung hindi, matatalo niya ako. Nang may madilim na tingin, nagtanong si Levi sa malalim na boses, kung kaya niyang sumipsip ng puwersa ng buhay at ang 5 elemento para sa sarili niyang gamit, hindi ba't eksaktong ginagamit niya ang iyong diskarte? Bakit mo lang sinabi na may pagkakapareho? Daddy, ang bagay ay ang pamamaraan na aking nilikha ay naglalayong isama ang sarili sa kalikasan. Kasabay nito, sinusunod ko ang mga batas ng kalikasan. Ang pamamaraan ni Silas ay kumukuha ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng puwersa, at ito ay isang agresibong pamamaraan. Bagamat posible pa ring palakasin ang sarili sa maikling panahon, nagbabanta ito sa balanse ng kalikasan. Sa palagay ko ang pamamaraang ito ay haantong sa kakilakilabot na mga kahihinatnan. Paliwanag ni Forlivia. Tumanggaw si Levi at sinulyapan si Floyd mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mukhang nanlumo si Floyd, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang abnormal na reaksyon. Nang makita iyon, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Levi. Evie, sabi mo na absorb ni Silas ang 5 elemento para sa sarili niyang gamit, di ba? May kinalaman ba iyon sa espiritual na mga buto na kinuha niya? Tanong ni Levi. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Forlivia. Ang elemental na espiritual na buto ay may espesyal na epekto ng pangunawa sa 5 elemento. Sa tulong ng espesyal na pamamaraan ng Deviant Clans, ligtas na sabihin na posible ito. Kung gayon, nagpapaliwanag iyon. Ayaw ni Levi na pagdudahan ang mga taong malapit sa kanya, ngunit ito ay isang mahalagang bagay. Kailangan niyang i-verify ito, para makasigurado. Lahat, manatili rito at manatiling alerto. Palabas na ako. Bago ako bumalik, walang sino man ang pinapayagang umalis sa underground defensive base na ito, bilin ni Levi. Ang underground defensive base na ito ay ang pinakaligtas na lugar ngayon. Sumang-ayon ang lahat. With that, pumunta agad si Levi sa Holy Guild. Para magkaroon ng kapayapaan ng isip, kailangan kong i-verify ito sa Holy Guild. Mr. Garrison, ano ang maitutulong namin sa iyo sa Holy Guild?
Na-curious ang lahat nang makitang sumulpat muli si Levi. Diretso si Levi sa punto at nagtanong, ayon sa sinaunang manual ng Holy Guild, ang elemental spiritual bone ba ay may mga elementong lumalamon? Ilang sandali bago, sinabi sa Holy Guild ang tungkol sa nangyari sa base ni Levi. Kaya naman, alam ng mga tao doon kung ano ang itinatanong ni Levi. Mr. Garrison, ang elemental na espiritual na buto ay may mga elementong lumalamon. Gayunpaman, wala kaming nauugnay na pamamaraan sa aming mga talaan. Ang taong kinauukulan ay huminto at nagpatuloy, sa sinabing iyon, ang CITES ay nagtataglay ng pamamaraan upang palakasin ang sarili. Ayon sa sinaunang manual, ang isang pinuno ng CITES ay nakamit ang mabilis na mga pagpapabuti ilang siglo na ang nakalilipas. Alam ko na, gumaan ang pakiramdam ni Levi. Tila ang misteryosong babaeng iyon at si Xylas ay malamang nanilinang ang isang pamamaraan mula sa CITES. Iyan ay kung paano nila mapapabuti ang kanilang sarili ng mabilis. Sa katunayan, hindi ito dahil may isang malapit na naglik ng teknik ni Evie. Bukod sa gumaan ang pakiramdam, natuwa si Levi. Hindi ako binaygo ng aking mga alagad. Siya nga pala, para sa inyo, may iba pa bang linya ng espiritual na lay bukod sa mga nakatala sa sinaunang manual ng Ecclesiastic Order? Tanong ni Levi. Nagmuni-muni muna ang kinauukulan bago sumagot, ang CITES. Mayroon silang malalaking spiritual ley lines. Nang marinig iyon, pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na ang misteryosong babae ay hindi lumitaw malapit sa mga medium spiritual ley lines. Malamang na napunta siya upang lumunin ang mga linya ng espiritual na ley ng mga deviant clans. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3559. Isang matinding pakiramdam ng panganib. Habang nasa isip ang mga kaisipang iyon, agad na lumitaw ang isang pangalan. Xylas. Siya lang ang nag-iisang inapo ng Orthes at ng CITES, kaya alam niya ang lahat ng sikreto ng dalawang deviant clans na iyon. Bukod dito, mayroon siyang mga bola upang ipakita sa kanyang sarili upang ipakita ang kanyang mga lakas sa base. Iyon ay sapat na upang ipakita na ang misteryosong babae sa likod niya ay nakuha na ang kanyang mga kamay sa mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na angkan. Alam ng misteryosong babae ang tungkol sa pamamaraan ng paglamon, at alam ni Xylas kung nasaan ang mga spiritual ley lines. May ipinagpalit ba sila sa isa't isa? Nasa alyansa ba sila? Pwede bang pareho? Ni-recruit ba ng isa sa kanila ang isa pa? Sa sandaling iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Levi. Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay mukhang talagang masama. Bagamat hindi ko pa nakakaharap ang misteryosong babaeng iyon sa labanan, naaalala ko pa rin kung paano niya ginamit ang God Crusher para tambangan si Floyd. Isang malakas na suntok iyon. Bukod sa akin, duda ako na may iba pang makatiis. Kahit nasubukan ni Evie na makatiis, maaari siyang masugatan ng husto. Kung tuluyang lalamunan ng misteryosong babae ang spiritual ley lines ng parehong deviant clans, matatalo pa niya ako. Bukod dito, batay sa karanasan ko pagkatapos makipag-usap sa kanya ng maraming beses, masasabi kong hindi lamang ang misteryosong babae ang may mataas na husay sa pakikipaglaban, ngunit siya rin ay napakatalino. Ano ba, parang may mga mata siya sa buong lugar. Hindi na ako magtataka kung may malapit na siyang mata sa akin. Kung walang mga pahiwatig, magiging mahirap na bantayan laban sa kanya. Since it has been a while since the time when she found out I was ambushed her, possible na halos maabot na niya ang mga goals niya. Kailangan kong gawin ang lahat para pigilan siya. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Levi, kailangang gawin ng Holy Guild ang lahat para mahanap ang mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na clans. Huwag kang mag-alala, Mr. Garrison. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Walang pag-aalinlangan na ipinangako ng temporary person in charge kay Levi. Hindi niya ginawa iyon dahil lamang iyon sa tagubilin ni Levi. Sa katunayan, ito ay dahil lubos niyang alam ang mga pangyayari. Mahalagang tandaan na ang Ecclesiastic Order at ang Holy Guild ang nasa likod ng paglipol ng dalawang lihis na angkan bago iyon. Kaya naman, ligtas na isipin na si Xylas ay nangangati ng maghiganti mula noon. Hindi lang mabilis na lumakas si Xylas, inaalalayan din siya ng misteryosong babae na pamilyar sa Ecclesiastic Order.
Kung ang dalawa sa kanila ay hahayaang walang kontrol, ang Holy Guild ay walang alinlangan na aatake sa hinaharap. Samantala, ang Ecclesiastic Order at ang Holy Guild ay dumanas ng malaking pagkatalo, kaya hindi na sila kasing lakas ng dati. Kung lalabanan nila si Xylas at ang misteryosong babae, malamang na matatalo sila. Panatilihing updated ako. With that, umalis si Levi at bumalik sa underground defensive base. Ginawa ni Levi ang parehong bagay sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga nasasakupan na hanapin ang mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na angkan. Sa base camp bilang sentro, ang lahat ay nagsilabasan upang isagawa ang paghahanap pagkatapos makuha ang mga tagubili ni Levi. Noon, naramdaman na ni Levi ang matinding panganib na paparating. Lumalakas ang misteryosong babae at si Xylas sa sobrang bilis. Sa sandaling matagumpay niyang nilamon ang mga espiritual na linya ng parehong mga lihis na angkan, ang kanyang lakas ay tataas muli. Kapag nakuha na niya ang kakayahang lumaban sa akin, sapat na ang lakas ni Xylas para patayin ang lahat ng nasa base. Kung mangyayari iyon, sa tingin ko ay si Evie lang ang taong kayang lumaban. Tulad ng para sa iba, sila ay magiging walang kapangyarihan tulad ng nakaupo na mga itik. Matapos ang labanan kay Xylas, halos lahat ng mga gusali sa base ay nawasak. Kasabay nito, maraming mga elite at apprentice ang namatay. Tulad ng para sa mga pangunahing miyembro, tulad ng Asher Dragon, Floyd, at iba pa, sila ay lubos na na-demoralize. Parang bangkay na naglalakad si Floyd. Parang winasak siya ng mga sinabi ni Xylas. Si Asher Dragon at ang iba pa ay nasaran din ng loob. Para bang binubuhay nila ang trauma ng pagkawala ng kanilang mga espiritual na buto. Si Xylas lang ang nagdulot ng lahat ng iyon. Darn it! Galit na galit, kinuyam ni Levi ang kanyang kamao ng napakahigpit na nagpalabas ito ng basag na ingay. Maghintay ka lang, Xylas. Kahit anong mangyari, hahanapin kita, at papatayin kita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3560. Psikolohikal na nawasak. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Levi nang sabihin niya, isinusumpa ko na babayaran kita. Samantala, sa isang lugar malapit sa spiritual ley line ng mga Cites, ilang beses na narinig si Xylas na bumahing. Nanginginig pa siya dahil medyo ginaw ang pakiramdam niya. Siguradong minumura ako ni Asher Dragon at ng iba pa. Naka-crossleg si Gloria habang ginagawa ang kanyang huling paghahanda para sa paglamon sa mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na angkan. Kailangan kong kunin ang mga mahiwagang damo mula sa mga lihis na angkan bago nilamon ang kanilang mga espiritual na linya ng ley. Noong una, binalak niyang kainin na lang ang kanilang espiritual na mga linya ng ley ng diretsyo. Gayunpaman, napagtanto niya na maaaring ito ay isang mahirap na gawain. Pulalakasan ko ang aking sarili upang madali kong lumunin ang kanilang mga espiritual na linya ng ley. Upang magawa iyon, kukunin ko ang mga mahiwagang damo mula sa mga lihis na angkan. Ano bang nasa isip mo? Spill it, hiling ni Gloria sa mabagsik na boses. Maingat na sumagot si Xylas, Master, may hindi ko maintindihan. Maliwanagan mo ba ako? Magtanong ka, wika ni Gloria. Master, kung husgahan ang kakayahan ni Floyd, medyo walang kwenta siya, no? Bakit hindi mo na lang siya patayin? Hindi naman sa ayaw ko siyang patayin. Hindi pa ito ang tamang panahon. At saka, magagamit niya kung buhay siya. Naguguluhan pa rin, nagtanong si Xylas, maaaring magamit ang basurang iyon. Inaasahan mo bang papatayin niya si Levi? Well, iyon ay isang napakahirap na gawain para sa kanya. Tumigil sandali si Gloria bago biglang nagtanong, hindi mo ba naisip na magiging interesante na sabihin kay Floyd na nagdulot siya ng pinsala sa lahat ng tao sa paligid niya? Naisip ni Gloria na ang pagpatay sa isang tao ay isang murang paraan. Sa halip, gusto niyang kontrolin ng buo ang kilos at isip ng isang tao. Ang pinakakasiyahan sa kanya ay ang pahirapan ang buhay ng isang tao habang tapat pa rin siyang naglilingkod sa kanya. Iyon mismo ang ginagawa niya kay Floyd. Pinlano niyang sirain siya sa psikolohikal na paraan sa halip na patayin siya kaagad. Hindi ka panipaniwala, guro, ikaw ay napakatalino at malalim. Ang babaw ko. Sinamantala ni Xylas ang pagkakataong ito'y yakapin siya. Biglang sinabi ni Gloria, siya nga pala, kailangan kong mabilis na kainin ang linya ng espiritual na ley ng Cites. Bilang tugon,
Nalilitong tanong ni Xylas, bakit po Master? Ako ang taong nakakaalam kung saan matatagpuan ang mga spiritual ley lines ng mga deviant clans. Walang mangyayaring masama. Tama ka, pero hindi mo dapat maliitin ang kalaban mo, lalo na si Levi. Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Xylas, ipinaliwanag ni Gloria, ngayong nakapunta ka na sa base ni Levi, magsisimula na siyang magtanong. Bukod pa rito, ang ating pagkawala ay maaaring makapagpaunawa sa kanya na ang layunin natin ay puntahan ang mga espiritual na linya ng mga lihis na angkan. Posible pa nga na inutusan na ni Levi ang kanyang mga tao na hanapin ang mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na angkan. Hindi naman siya ganoon kabilis, di ba? Nag-alinlangan si Xylas sa kakayahan ni Levi na mabilis na matauhan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Gloria nang sabihin niyang, tandaan mo ito. Kung minamaliit mo ang iyong kaaway, babayaran mo ang presyo. Paumanhin ko. Ang bait naman ni Xylas ay yumuko at humingi agad ng tawad. Tumanggo lang si Gloria bilang kasiyahan at tumahimik. Bagamat sinabi niya kay Xylas na huwag maliitin ang kalaban, naisip din niyang mahihirapan si Levi na makipagsabayan sa kanya. Kung tutuusin, nasa labas siya habang ako naman ay nagtatago. Kahit na maisip ni Levi ang lahat at makuha ang mga tao na hanapin ang mga linya ng espiritual na ley ng mga lihis na angkan, maghahanap siya ng karayom sa isang haystack dahil hindi niya alam kung saan titingin. Sa oras na mahahanap na nila ang mga linya ng espiritual na ley, matagumpay kong nilalamon ang lahat. Kapag nangyari iyon, lalakas ako, at baka malampasan ko pa ang kakayahan ni Levi. Sa oras na iyon, mapapatay ko na siya ng madali. Levi, matatalo kita. Ngumisi si Gloria at malamig na tumawa.